Hello po, good morning. Bago ko po umpisa ng aking tutorial ay ugaliin po natin mag face mask at mag face shield. Kaya po umpisa natin ang ating tutorial. Kung napansin niyo po itong hawak ko, ay alam niyo na po siguro ito ay Mitros. Ito po ay Mitros. Ituturo ko po sa inyo kung paano basahin ang Mitros sa inches. Inches po, ituturo ko sa inyo kung paano po basahin yung inches. Kasi po marami pong hindi nakakaalam sa inches. Lalo na po sa mga construction. Dahil may nakapansin po ako sa mga construction kahit skilled na hindi nila gaano maintindihan to kung anong ibig sabihin nito. Baka sakali po makatulong po ako sa inyo ako sa pamamaraan ng pagpapakita ko ng kung paano basahin tong inches. Kasi po may mga kasamahan po ako na skilled na sila, di pa gaanong marunong magbasa ng inches. Ito po, para sa inyo po ito. Ipapakita ko sa inyo kung paano basahin tong inches. Inches lang muna po tayo, inches lang. Bago po pala ako mag-umpisa, kung pwede po paki-subscribe naman, pakipindot na rin po ng notification bell para lagi po kayong updated sa aking ginagawang video, at paki-share na rin po. Sana po matulungan niyo ako para makatulong din ako. Okay, dahil nag-subscribe na po kayo, napindot niyo na yung notification bell at na-share niyo na po, mag-umpisa na po tayo. Okay, bago po pala tayo mag-umpisa, yung itong tuturo ko ay base lang po ito sa aking nalalaman at sa aking pong experience. Umpisa na natin. Ito po yung inches taas. Ito po yung 1 feet. Ito po yung 1 feet. Yan po, kaya po yan naging 1 feet kasi po binibilang po yan ang 12. Kaya po naging 1 feet siya. Yan po. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Yan. Kaya po naging 1 feet siya. Yan po ang tinatawag na 1 feet. Hindi ko po alam kung naging 1 feet yan. Basta yung pang ilan ng 1 feet. Kada 12 po. Kada 12. 1 feet po yan. Kaya 12. So, ito na naman. 2 feet na naman. 12 na naman. Ito na naman. 3 feet. Yun po yan. Yan po ang tinatawag na 1 feet. Kadalasan po, ang nagagamit po nito ay mga nagpo-furniture kasi po, yan po ang ginagamit nila. Bulpitan po sila. Per bulpitan po. Kaya po yan po ang ginagamit nila mga inches. O inches o sa Tagalog ay pulgada. Sa English po ay inches. Okay po, ito po yung 1 feet. Yan po ang 1 feet. Yan po ang tinatawag na 1 feet. At ito naman po yung inches. Yan po ang inches tinatawag. At napapansin nyo po, pag bumibili po kayo ng lubid o kaya trapal, may tinatawag silang yerda. Saan po makikita natin yung yerda? Pag tinatawag po yung yerda, yun po yung inaano nila na pag bumibili sila ng trapal tapos o kaya lubid, hindi mo po sinusukat nila ng yerdahan per yerda. Ito po yung tinatawag na yerda. Ito po. Pag 3 feet po, yan po ang tinatawag nilang yerda na. Yan na po yerda.
tinatawag po ng yarda sa centimeter po, 90 centimeter. Hindi ko po rin alam kung bakit naging yarda siya, basta po ayun, dyan po ang alam ko. Pag bumibili po, yan po ang tinatawag nilang yardahan po pag bumibili. Hindi po 1 meter yung yarda, 3 feet po ang yarda. Dyan po sila nagbabase sa yardahan. Okay po, para hindi kayo maloko, ito po tandaan nyo, pag nagyardahan po, pag bumibili kayo ng yardahan na, pag narinig nyo na yan, 3 feet lang po ang hanapin nyo, kasi yun po ang yarda. Okay, umpisa na po natin dito sa inches. Hanggang dito muna tayo sa inches. Dito po yan hanggang dito sa 7. Paano po ba malalaman kung anong mga ibig sabihin itong mga guhit-guhit na yan? Galing po dito sa hanggang dito ay 1 inches po yan. Galing sa 6 saka sa 7 ay 1 inches po yan. Yan po ang tinatawag na mga inches. At itong mahaba na to, yan ang tinatawag na 1/2. Yan po yung mahaba na yan. Tandaan nyo po yung mahaba na yan. Yan po ang tinatawag na 1/2. At ito pong pangalawang mahaba, yan po ang tinatawag na 1/4. At ito pong pangatlong mahaba, yan po ang tinatawag na 1/8. At dito po, yan po ang tinatawag na 1/16. Ganyan po. Ayan po, i-explain po sa inyo kung bakit nagkaroon ng ganyan. Kasi po ganito po yun. Ito pong mga guhit-guhit na yun ay ang galing po dito sa unang guhit dito, binubuo po yan ng 16 piraso. Yan po yung binaba, 16 piraso. Papakita ko po sa inyo yung ginawa ko na. Ito po yung ginawa ko. Nasimula sa 0 hanggang dito sa 1 ay 1 inches po yan. Ito po yung kailangan basahin. Ito po. Dito lang po tayo muna. Dito muna po tayo hanggang dito. Wag muna po dito. Dito lang muna po tayo. Yan. Alam nyo na po siguro yung 1/2 at 1/4 at 1/8 tapos 3/4. Pero po din nyo po alam kung bakit na ganyan siya, na ganyan na ilagay. Yan. Yun po. Iyan ako po sa inyo yan. Yung kalahati po nung 1 inches ay 1/2. Para po malaman nyo na 1/2 yan, kasi po ito po yung kalahati, ito po yung hati. Di ba po isa to, isa yan. Kaya lilagay natin dito sa taas isa. Tapos ito po, ba't nagkaroon ng 2? Kasi pambilang yan, 1, 2. Kaya po yan dito, dalawa po yan, naging dalawa siya. Ito na pambilang yan, itong kabuuan yan, pinagdalawa siya, kaya 1/2. At yung kalahati ng 1/2, hatiin mo na po yung 1/2, magiging 1/4. Ngayon po, para malaman natin na 1/4 siya, ganito po yan. Ito po, isang guhit na naman kayo dyan. Ito naman po yung kalahati ng 1/2 saka 1/4. Ito na po yan, kalahati. Kaya ang bilang po niyan, kaya po ang bilang niyan 1/4. Ngayon, ba't saan ang galing tong 1/4 na yan? Ito po ay nanggaling din po dito. Bibilangin po dito 1, 2, 3, 4. Kaya po naging 1/4. Tawag po dyan. At yung kalahati naman po ng 1/4 ay 1/8. Yung 1/8 na naman po, saan naman po yun ang galing? Ito naman po yung kalahati po ng 1/4 ay 1/8. Ito po yan. Kaya ilagay mo naman po dito 1/8. Ngayon po, ba't saan ang galing tong 8 na to? Bibilangin nyo naman po yan. Ganito po. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kaya po naging 1/8 siya. Ito po yun. Dito po nanggagaling. Diyan lang po nanggagaling yung sagot dito. Kaya po panagsukat tayo para hindi tayo mawala sa inches, para hindi po tayo mawala. Tingin nyo lang po yung pinakamahaba. Ito po yung pinakamahaba, 1/2 po. Yung pangalawang mahaba, ito pala 1/4. Yung pangatlong mahaba, ito pala 1/8. O ganun lang po, makikita nyo lang po yan para di po kayo nawawala. Ngayon po, para malaman nyo yan kung ano-ano talaga yan, ganito po yun. Ito pong guhit nito, ito pong unang guhit, panagsukat po kayo dito, itong unang guhit. Yan po ang 1/16.
Yan po, 116 po yan. Tinawag po yan ng 116 kasi unang guhit. Pag unang guhit po, 1. Tapos, ba't nagka-16 na naman dito? Ba't mayroon 16? Bilang naman po yan, 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 16 piraso po. Kaya po, yan ang nilalagay dyan. Yan, ngayon po, 116 dito, ba't lumaktaw? Pag galing po dito, naging 316. Ganito po ko yun. Ito po, 116. Dapat po ito magiging 216 na hindi po kasi naging 1/4 na po ito. Kalahati nito. Kaya lumaktaw ng isa, naging 316. Yun, naging 316 po siya. 316 tapos 416 sana dito ay naging 1/4. Kaya naging ilaktaw naman sa isa. Kaya naging 516. 516. Dito naman po sana magiging 616 ay lumaktaw naman po ng isa. Kaya naging 716. 716, sana po dito 816 ay lumaktaw naman po ng isa, kaya naging 916. Yung 916 naman po, sana dito 1016 lumaktaw naman po ng isa, kaya naging 1116. Yung 1116 naman po, dapat dito naging 1216, naging 1316. Bali po maglalaktaw lang po kayo ng isa. Pag dito po kayo sa maliit na to, lalaktaw lang po kayo ng isa. 116, anong lalaktawan ng 116? Yung 2, kaya naging 316. Yung 316, anong lalaktawan nung 316? 4, kaya naging dito naman 516. Yung 516, anong lalaktawan ng 516? 6, kaya naging 7 naman dito. Yung 716, anong kasunod nun? Anong lalaktawan? 8, kaya nagiging 916 kasunod. Ganun lang po, palipat-lipat lang po. Naglalaktaw lang po kayo kada isa. Laktawan nyo lang po yung kada isa. Opo, ito na po yun na una, 1/8, 1/4, 3/8, 1/2, 5/8, 3/4, 7/8, to 1 inch. Yan po yung tinatawag na inches. Yan po. Bibilangin nyo lang po para di po kayo mawala. Unang bilang dito ay 116 pala to. Pangalawa ay 1/8 na pala to dahil pangalawang mahaba na. Pangalawa na siya mahaba. Pangatlo, kasi kapantay niya to, magkapantay sila, saka ito, ay ito yung 316. Yan. Tapos, pang-apat, mahaba na siya. Ito siguro yung 1/4. Pag galing naman dito, kapantay na naman siya ng mga 1616. Ito naman po, 516. Ganun po nangyayari doon. Palaktaw-laktaw lang po siya. Yun po, sana po maintindihan nyo po yan. Sana po, naintindihan nyo yung explanation ko kasi po mahalaga po ito sa mga skill at sa mga naging skill pa lang. Kailangan po maintindihan nyo ito ng maayos. At dito naman po tayo sa maliliit na to. Sobrang liliit pero may mga kahulugan. Ginagamit din po ito lalong lalo sa mga salamin. Ginagamit po ito sa mga nagsasalamin, kakabit ng mga jealousy, mga ganun. Ginagamit po ito. Ito pinaka importanteng malaman nyo. Yan, kailangan po malaman yan. Lalo sa mga nag-aantena. Yan po, dyan po sila nagbabase. Kaya po, ituturo ko rin po sa inyo to kung anong ibig sabihin din ito ng maliliit na to. Importante rin po to sa mga gumagamit ng mga inches. Ito po yung tinuro ko sa inyo kanina. Ito po yung 116, 1/8, 316, 1/4, 516, 3/8, 716, 1/2, 916, 5/8, 1116, 3/4, 1316, 7/8, 1516, 1 inch. Ito po yon. Ngayon po, dito naman tayo sa maliliit. Ito po yun to. Itong maliliit na yan. Itong sobrang liliit na to. Ito na yun. Yan. Basta po tandaan nyo yung binubuo po siya ng 5 mahaba. Ayan po. Bilang yan. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ay ang pang 6 po. Dito na po sa inches yun. Ayan po. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6 po. Galing po dito sa pinakamaliit.
Basta ito pong pantay-pantay na po yan. Yung pantay-pantay na medyo mahaba-haba. Ito. Ayan. Yan po yung 16. 116. Kung dito naman po sa pangatlong mahaba, yan po yung binubuo ng mga 8. 3/8, 1/8, 1/4. Ganun po yung mga binubuo niyan. 7/8, 5/8. Dito po. Ito po yung binubuo niya. Dito naman po binubuo po ito ng 1/4. Mga port. Kasi 1/4. 3/4. Yan po yung mga binubuo niya po yan. Okay, dito po tayo sa pinakamaliit. Paano babasahin itong pinakamaliit na yan? Sobrang liit na yan. Kailangan pang basahin. Ganito po ang pagbabasa lang yan. Kasi po, kahit ako noon, nahirapan din ako kung paano yan eh. Pero sa experience, nalaman ko po kung ano ibig sabihin yan. Ito po ay, ang basa po niyan ay 116, ay 132. Ang basa po nito ay 132. Paano naman naging 132 to? Kasi iisa lang nga yan, tapos naging 132 naman. Kaya po naging 32 sa baba kasi binubuo po yan to lahat. Binubuo po yan ng 32 pirasong guhit. Kaya po naging siyang 32 rin. Yung bilang naman po niyan, ganun pa rin po yung sa 1, 132. Laktaw po tayo ng isa, 332. Laktaw naman po tayo ng isa, 532. Laktaw naman po tayo ng isa, 732. Ito po yun. Itong maliit ito. Basta pinakamaliit, yun po yung 32. Binubuo po siya ng 32 piraso. Yung malaki-laki naman po, itong pangalawang malaki, binubuo po siya ng 16 piraso. Ito naman pong itong malaki, mababa konti, binubuo naman po ito ng 8 piraso. Ito naman pong ano na to, binubuo rin siya ng 4 na piraso. Kaya po yung pambilang yan. Kaya po bilangin po natin itong 32. 132, bilang po niyan ay 132. 132, laktaw po tayo ng ito po. 132, laktaw po tayo ng isa, 332. 332, sana ang kasunod nito ay 432, pero laktaw po tayo ng isa, kaya naging 532. 532, dapat ang kasunod niyan ay 632. Laktaw po tayo ng isa, naging 732. Yung 732, dapat magiging 832. Laktaw naman po tayo ng isa, naging 932. 932, but 932, lumaktaw na namang isa, sana 1032 yan, naging 1132. Palaktaw-laktaw po ng isa, lagi po siya naglumalaktaw ng isa para mabuo yung 1, 3, 4, 1, 3, 5, 7, 9, 11. Lagi po nakalaktaw ng isa. Dito rin po lagi po nakalaktaw ng isa. Dito rin po ganun din po, nakalaktaw din po. Sana po naintindihan nyo po yan kung anong ibig sabihin yan. Sana po naintindihan nyo po yung explanation ko, kasi sa pamamaraan na in-explain ko, yun po ang nalalaman ko. Kung mayroon naman po kayong katanungan sa aking in-explain, sana po mag-comment na lang po kayo sa baba para po masagot ko kung ano po yung katanungan nyo. Sana po nakatulong po ako sa tinuro kong tutorial about sa inches. Maraming salamat po. Next ko pong tuturo sa inyo, ito naman pong sa centimeter, kung ano po ang ibig sabihin ng centimeter. Pero marami po nakakaalam niyan, pero yung iba po di po nila alam yung sa millimeter. Kaya ituturo ko din po yung kung paano, kasi sa plano na po yung tinuturo. Sana po nagustuhan nyo itong tinuro ko sa inyo, nagustuhan nyo yung ipinakita ko, na ma-accept nyo po. Thank you.